O kumusta? May tanong ako para sa'yo. Lalo na kung isa kang leader o kahit sino lang na gustong magkaroon ng malinaw na direksyon sa buhay. Isipin mo to, nagmamaneho ka sa isang madilim, palikulikong daan, ang natural na reaksyon natin, higpitan yung kapit sa manibela, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ayon sa mga sources na pinag-uusapan natin, ang pinakamabisang paraan para makita ang daan ay bumitaw. Nakakakaba, no? Pero yan mismo ang ideyang pag-uusapan natin ngayon. Mula sa isang chapter ng libro na Vision and Purpose, Emerging from Surrender, susubukan nating himayin itong parang balintunang konsepto ng pagsuko. Ang misyon natin, alamin kung paanong ang pagbitaw sa personal na ambisyon, sa kontrol, ay pwedeng maging daan patungo sa isang bisyon na mas malinaw at mas makabuluhan. Handa ka na bang bumitaw? Okay, sige, simulan natin sa pinaka-basic. Pag naririnig kasi natin yung salitang pagsuko o surrender, unang pumapasok sa isip pagkatalo. Pagtaas ng puting bandila. Oo, yun, kahinaan. Pero mukhang iba yung sinasabi ng source material mo eh. Ibang-iba. At yan yung pinakamahalagang kailangan nating i-reframe sa isip natin mula pa lang sa simula. Yung pagsuko dito, hindi yung pagiging talunan o yung bahala na attitude. Ito ay isang napaka-aktibong proseso. Sabi sa teksto, may tatlong elemento to. Una, ito ay isang sadyang pagpili, isang desisyon na ginagawa mo ng paulit-ulit na sabihing, okay, ang sarili kong kagustuhan, isasantabi ko muna para sa mas mataas na layunin. Ah, okay. So hindi ito yung napilitan ka lang. Pinili mo, parang sa isang relasyon, no? Pinipili mong mag-adjust, hindi dahil wala kang choice. Gets ko yon. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa ay aktibong pagtitiwala. Ito yung pananampalataya na kahit hindi mo pa nakikita ang buong mapa, may tiwala ka na may mas malawak na plano. Hindi siya bulag na pagsunod. Ito ay pagtitiwala na may kasamang aksyon. At ang pangatlo, na para sa akin ay pinaka-powerful, ay hindi ito kahinaan. Sa kabaliktaran, ito'y lakas na sinadyang isalalim sa kontrol. Hawak mo yung lakas mo, yung ambisyon mo, pero pinipili mong idirekta yan hindi para palakihin ang ego mo, kundi para sa layunin ng Diyos. Grabe, yung lakas na nasa ilalim ng kontrol. Ang ganda, may isang metafora sa teksto na talagang tumatak sa akin, yung winwing o pagtahip. Ah, oo? Parang sa bukid, 'di ba? Pag inaani yung palay, tinatahi para ihiwalay yung butil sa ipa. Parang ganun daw ang pagsuko, isang proseso ng paglilinis. Eksakto. Hinihiwalay mo yung butil, yung tunay na mahalaga, yung purpose mo, mula sa ipa. At ano raw yung ipa? Yan yung mga takot, yung ego. Tama. Yan yung mga pansarili nating panlinlin lang, yung takot na baka di tayo sapat, yung uhaw natin sa papuri ng iba. Lahat yan, hangin lang, ipa na kailangang liparin palayo para matirain mabigat at makabuluhang butil. At para hindi lang ito manatiling abstract, nagbigay yung source ng mga halimbawa mula sa Biblia, 'di ba? Oo, isipin mo si Abraham. Di ba hindi naman siya basta sinabihan na umalis ka tapos umalis na lang na parang walang direksyon? Isinuko niya ang comfort ng bayan niya para sa isang pangako na di pa niya nakikita. Aktibong pagtitiwala yun. Yun mismo. O si David, isipin mo, yung tension, may pagkakataon siyang patayin si Saul para mapabilis ang lahat. Pero anong ginawa niya? Naghintay siya. Isinuko niya yung personal niyang timeline. Oh, sa timing ng Diyos. Lakas yun na nasa ilalim ng kontrol. At syempre, yung ultimate example, si Jesus sa Gethsemane. Yung panalangin na, hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo. Yun na yun. Yun yung sukdulan. Hindi yun panalangin ng isang duwag. Panalangin yun ng isang taong alam ang bigat ng gagawin, pero pinipili pa ring isuko yung sarili. At yan ang core ng modelong ito ng pamumuno. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa hirap, kundi sa pagpili ng tamang hirap para sa tamang layunin. Okay, dito na papasok yung tanong na medyo bumabagabag sa isip ko. Parang hindi logical eh. Sige, Kung binitawan ko ang manibela, kung isinuko ko ang kontrol, hindi ba mas malaki ang chance na bumangga ako o maligaw? Paanong nangyayari na ang pagbitaw pa ang nagiging dahilan ng mas malinaw na daan? ating ego, yung sarili nating interes, ay parang makapal na hamog sa windshield.
Ah, Habang mahigpit ang kapit natin sa manibela, ang focus natin ay yung nasa harapan lang, yung susunod na promotion, yung quarterly target. yung sasabihin ng ibang tao. Howa yun, masyado tayong abala sa pagmamaneho kaya hindi natin nakikita ang buong landscape. Nakikita lang natin yung ilang metro sa harapan. Eksakto. Ang pagsuko ayon sa teksto ay yung akto ng paghinto sandali at pag-wipe ng hamog. Sa pagbitaw mo sa mga pansariling ambisyon, sa takot na baka hindi ako magtagumpay, biglang lumilinaw ang paningin mo. Nagkakaroon ka ng espasyo para makita yung mas malawak na perspektiba, yung divine guidance. Hindi mo na lang tinitingnan yung kalsada, nakikita mo na rin yung bundok sa dulo nito. Grabe. Naalala ko yung kwento sa source tungkol doon sa CEO. Ang ganda ng imahe. Matagumpay, mayaman, nasa tuktok ng bundok sa isang glass-walled office. Kitang-kita ang buong syudad. Nasa kanya na ang lahat. Pero sa ilalim ng desk, nanginginig daw yung mga kamay niya sa pagod at anxiety. Isang perpektong larawan ng kahungkagan. Nasa tuktok ka na ng bundok na inakyat mo. Pero pagdating mo doon, napagtanto mo na mali pala yung bundok. Oo. Yung panginginig ng kamay, yun yung longing ng kaluluwa para sa isang bagay na mas totoo. Doon pumapasok yung ideya na ang tunay na vision ay di tungkol sa pag-akyat, kundi sa pag-align sa tamang direksyon. Teka, ibig sabihin ba nito, lahat ng business books na nagsasabing craft your vision o build your 5-year plan, baka mali ang starting point? Ang sinasabi ba ng source mo, unahin muna ang pakinig. Sa pananaw ng source natin, oo, at sinusuportahan to ng mga susing talata sa Biblia. Halimbawa, yung paborito ng marami, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Yun. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Sabi sa libro, hindi lang yan pampalubag loob. Isa raw itong leadership blueprint. Ah, okay. Isang paalala na hindi ka nagsisimula sa blankong papel. Mayroon ng plano. Ang trabaho mo bilang leader ay hindi ang gumawa ng sarili mong plano, kundi ang tuklasin yung plano na yon. Wow. Tapos, may isa pa, di ba, yung sa Ephesians? Oo, Ephesians 2:10. Sinasabi doon na, tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa. Kung iisipin mo ang implikasyon niyan para sa isang leader, napakalaki. Ibig sabihin, ang bisyon ng team mo, ng kumpanya mo, ay hindi mo minamanufacture. Hindi mo ito nililikha from scratch. So ano siya? Ito ay isang bagay na tinutuklas, dinidiskubre habang lumalakad ka sa pagsunod. Parang isang sculptor na hindi gumagawa ng rebulto mula sa wala, kundi tinatanggal lang niya yung mga sobrang bato para lumabas yung anyo na nandoon na pala sa loob. Ang ganda ng konsepto. Pero alam mo, para sa'yo na nakikinig ngayon, na stress sa trabaho, baka iniisip mo, okay, madaling sabihin. Pero payo ko to gagawin bukas ng umaga. Magandang tanong at sinagot yan ng source natin. Nagbigay ito ng 3 praktikal na disiplina. Hindi ito one-time fix, kundi mga habit. Ang una ay pananalangin para sa pag-unawaan. At hindi ito yung panalangin na parang listahan lang ng hihilingin, di ba? Hindi, ito yung araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos para tanungin ano ang perspektibo mo sa sitwasyong ito. Sa meeting na ito, ito yung paghingi ng kanyang mga mata para makita ang mga bagay-bagay. Okay, araw-araw na check-in. Makes sense. Ano yung pangalawa? Pangalawa, pagsasandig sa kasulatan. Ang Biblia, para sa isang leader na sumusuko, ay ang kanyang true north, ang kanyang kompas. Bago ka gumawa ng malaking desisyon, itanong mo muna, itong plano ko ba? Naaayon ba sa mga prinsipyo ng katarungan, integridad at pagmamahal na nasa kasulatan? Nagsisilbing itong filter. Para hindi ka maligaw. Okay, at yung pangatlo, na para sa akin ay crucial, lalo na ngayon na feeling natin kaya natin lahat mag-isa. Napaka-crucial. Ang pangatlo ay pananagutan sa community. Mariing sinasabi sa teksto na ang pagsuko ay hindi isang solong paglalakbay. Delikado yon. Bakit delikado? Kasi madali tayong malinlang ng sarili nating isip. Kailangan mo ng mga taong mapagkakatiwalaan, mga mentor, kaibigan na pwedeng magsabi sa iyo ng totoo. Mga taong pwedeng tumulong kumpirmahin kung yung naririnig mo galing nga sa Diyos o sa ego mo lang. Tama.
Ang community, ang safety net mo. At para mas actionable pa, may 2 exercise pang ang binanggit, parang homework para sa nakikinig. Gusto ko yung una, yung Vision Surrender Journal. Isang napaka-practical na tool. Simple lang. Sa isang column, isulat mo lahat ng plano mo. Tapos sa kabilang column, itanong mo sa bawat isa, ito ba ay naaayon sa tawag ng Diyos o para lang sa sarili kong kapurehan? At yung pinakamahirap na tanong, Saang bahagi ng planong ito ako dapat bumitaw ng kontrol? ang hirap sagutin yan. Tapos yung pangalawa, medyo mas confrontational pa. Honest Control Inventory. Dito, ililista mo lahat ng bagay na mahigpit mong kinokontrol. Sa trabaho, sa team, sa budget, kahit sa pamilya. Tapos, tatanungin mo yung sarili mo, bakit ko to kinokontrol? Dahil ba sa takot? O dahil sa pride na feeling ko ako lang ang makakagawa ng tama? At ang kasunod niyan ay isang maliit na eksperimento. Sabi sa teksto, subukan mo ang isang maliit na akto ng pagsuko. Pumili ka ng isang bagay mula sa listahan mo at i-delegate mo. Magtiwala ka. Tingnan mo kung anong mangyayari. So, kung pagdudugtungin natin lahat ng to, ano ngayon ang nagiging resulta? Ano ang bunga kapag ang isang leader ay dumaan sa mahirap na proseson to? Lumiliit ba ang impluensya niya kasi di na siya yung bossy? Dito na naman tayo sa isa pang kabalintunaan. Taliwas sa inaakala, ang pagsuko ay hindi nakakabawas, kundi nagpapalaki ng tunay na impluensya. Kapag bumitaw ang isang leader sa sapilitang pagkontrol, sa micromanaging, anong nangyayari sa team? Nagkakaroon ng espasyo. Espasyo para saan? Espasyo para sa tiwala, espasyo para sa creativity at innovation ng iba, espasyo para sa collaboration. Mas handang sumunod ang mga tao sa isang leader na mapagkumbaba at nakikinig kaysa sa isang leader na parang diktador, di ba? Oo naman, yung autoridad na galing sa respeto, hindi sa takot. Yon, mas matibay yon. May mga halimbawa nito sa source natin si Nehemia. Oo, yung muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Isang napakalaking infrastructure project, pero ang pamumuno niya ay nakasentro sa panalangin at paglilingkod. Lumawak ang impluensya niya hindi dahil sa galing niyang mag-utos, kundi dahil nakita ng mga tao ang dedikasyon niya sa isang misyon na mas malaki kaysa sa kanya. Kaya yung mga tao, kusa silang tumulong. Nahawa sila sa bisyon na hindi galing sa kanya, kundi galing sa Diyos. At yung isa pang halimbawa, si William Wilberforce, yung lumaban sa slavery sa Britanya. Hindi yun simpleng political ambition, no? Talagang hindi. Ang krusada ni Wilberforce ay tumagal ng ilang dekada. Kung personal na ambisyon lang yon, malamang sumuko na siya. Pero ang pinanggagalingan ng determinasyon niya ay isang isunukong konsensya na ka-align sa katarungan ng Diyos. Dahil doon, ang impluensya niya ay hindi lang nanatili sa parlamento, binago nito ang moral fabric ng isang buong bansa. Grabe! Bukod sa panlabas na epekto, may binanggit din tungkol sa panloob na pagbabago sa leader mismo. At para sa akin, baka ito yung pinakamahalaga sa lahat. Naalala ko yung CP mula sa Filipos, na yung pagkabalisa ay napapalitan ng kapayapaan. Oo, dahil ang pamumuno ay hindi na isang mabigat na pasanin na mag-isa mong dinadala. Hindi na ito isang struggle for control. Nagiging ano? Nagiging isang partnership with God's wisdom, isang pakikitulungan. Hindi na nakasalalay sa balikat mo ang lahat. Bumibitaw ka sa manibela, hindi para matulog, kundi para umupo sa passenger seat, gising at alerto habang nagtitiwala sa driver na mas may alam ng daan. At ang kapalit ng stress ay kapayapaan. Kung ibubuod natin ang buong pag-uusap na to, ang pinakaaral mula sa source material mo ay ito. Ang tunay at pangmatagalang bisyon ay hindi produkto ng sarili nating galing. Hindi. Hindi ito isang bagay na ating kinukontrol, ito ay isang bagay na ating tinatanggap, na ating inaalagaan kapag pinili nating i-align ang ating sarili sa isang layuning mas dakila pa sa ating personal na ambisyon. Napakagandang buod. At para sa iyo na nakikinig, marahil ang maiiwan nating kaisipan ay ito. Pinag-uusapan natin kung paano ginabago ng pagsuko
ang isang organisasyon, at ang panloob na buhay ng isang leader. Kaya ang tanong na maiiwan sa iyo ay hindi lang, ano ang kayang maabot ng aking team kung susubukan namin ito? Kundi isang mas personal na tanong, sino ako bilang tao? Kung ang aking pamumuno sa trabaho, sa pamilya, sa sarili, ay hindi na isang pakikipagtulungan sa karunungan ng Diyos.